Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nagmamalasakit sa ating mga senior citizen. Sandali po. Kung kayo po ay 60 anyos o higit pa at laging nagigising sa gabi para umihi, maaaring ikabigla ninyo ito. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang gulay na akala ninyo ay masustansya ay siya palang dahilan ng pagkagambala ng inyong tulog? Sa aking karanasan, nakakita na ako ng daan-daang nakatatanda mula Maynila hanggang Cebu na nahihirapan dahil sa putol-putol na tulog, pagkahilo, at kung minsan pa'y natutumba. Lahat dahil sa isang maliit na nakagawian na hindi nila kailanman pinagdudahan. At sa maraming pagkakataon, nagsisimula ito sa kung ano ang nasa inyong plato tuwing hapunan. Kasi po pagkatapos ng edad 60, may mga tahimik na pagbabago sa ating katawan. Nagiging mas sensitibo ang ating pantog. Ang ating mga bato o kidneys ay hindi na nakakapagpahinga sa gabi tulad ng dati. At may ilang mga gulay, kung kakainin sa maling oras, na maaaring dahan-dahang punuin ang inyong pantog habang mahimbing na sana kayong natutulog. Ngunit heto po ang magandang balita. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 9 na gulay na garantisadong magbibigay ng mahimbing na tulog nang hindi na kailangang bumangon para umihi. Hindi po ito tableta. Hindi rin ito mamahaling supplements. Mga natural na gulay lamang na subok na ng siyensya at ng aking sariling karanasan bilang doktor. Pero bago tayo magsimula, maaari po ba akong magtanong? Mula sa ang lugar ninyo po pinapanood ito at anoong oras na po dyan ngayon? Pakitype po, patatype po ang inyong sagot sa comment sa ibaba. Gusto ko po talagang mabasa ang mga iyon. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan, mag-subscribe po sana kayo sa channel na ito. Nagsisimula pa lamang po tayo. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang paggising sa gabi para umihi ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga lihim na pagbabago sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60 na tahimik na nagpapalala sa problemang ito? Hindi dahil mahina na kayo, kundi dahil humihingi ang inyong katawan ng isang bagong klase ng pag-aalaga. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng marahan para maunawaan ninyo at mabawi ninyo ang kontrol. Tutal, karapatan ninyo pa ring matulog ng mahimbing. Sa loob ng ating katawan, mayroong hormone na tinatawag na vasopressin. Ang trabaho nito ay bigyan ng senyales ang ating mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi sa gabi. Noong bata pa tayo, mahusay ang paggana ng hormone na ito. Kaya kahit uminom ka ng tubig, hindi mo agad nararamdamang kailangan mong umihi. Ngunit pagdating ng edad 60, natural na nababawasan ang vasopressin at kapag nangyari ito, hindi alam ng mga bato mo na natutulog ka. Patuloy silang nagsasala ng likido na parang araw. Kaya kahit normal na dami lang ng tubig sa katawan ay nagiging ihi habang ang isip mo'y gustong magpahinga. Pero hindi lang iyan ang tahimik na pagbabago. Ang inyong pantog ay nagiging mas sensitibo rin habang tumatanda. Dati, kaya ninyong magpigil ng hanggang 100 o 500 ml ng ihi bago kailanganing gumamit ng banyo. Pero ngayon, pagkatapos ng 60, nagsisimula ng magpadala ng agarang senyales ang inyong pantog kahit may 120 ml lang na laman. Katumbas lang iyan ng kalahating basong tubig. At kapag naipadala na ang senyales na iyon, sira na ang tulog mo kahit pa false alarm lang ito. May isa pa pong nakatagong dahilan. Mas maraming sinasalang likido ang inyong bato sa gabi kaysa sa inaakala ninyo. Kung hindi kayo gaanong naglalakad sa umaga, ang likido ay may tendensyang maipon sa inyong mga binti
at bukong-bukong. Maaaring hindi ninyo ito napapansin, pero nandyan lang iyan, tahimik na naghihintay. Pagkatapos, kapag humiga na kayo para matulog, nagbabago ang gravity. Ang likidong iyon ay bumabalik sa inyong puso, umaabot sa inyong mga bato, at bigla silang nagtatrabaho ng sobra. Kaya napupuno na naman ang inyong pantog habang ang isip at katawan ninyo ay nagmamakaawang matulog. At madalas, lumalala ang sitwasyon dahil sa maling oras ng pagkain. Maraming senior citizens ang naghahapunan pagkalipas ng 8:00 ng gabi na sinusundan pa ng sabaw o isang basong gatas. Mukha silang magaan pero puno ang mga ito ng likido at pagod na. Ang katawan ninyo para i-manage ito ng maayos. Humihiga kayong busog ang tiyan at nang hindi nalalaman, puno na rin pala ang pantog. Pero may isang bagay na nagbibigay sa akin at sana sa inyo rin ng kaunting pag-asa. Naaalala ko si Aling Silya, isang kaibig-ibig na 24 anyos na babae mula sa Batangas. Dati siyang nagigising ng 3 beses gabi-gabi kahit pa iniiwasan na niya ang pag-inom ng tubig pagkalipas ng 9 p.m. Pero natuklasan namin na ang tunay na problema ay hindi ang tubig, kundi kung ano ang kinakain niya at kung anong oras. Gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Sinimulan niyang kumain ng upo bago mag-7 p.m. at itinigil ang pag-inom ng tsaa pagkalipas ng 7 p.m. Sa loob lamang ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng diretso sa loob ng 6 na oras sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kaya, mahal kong senior, hindi ito tungkol sa paglaban sa edad. Ito ay tungkol sa pag-aaral na muling pakinggan ang mga tahimik na bulong ng inyong katawan. Minsan, isang maliit na pagbabagong sa pagkain, sa oras, sa postura, ay maaaring ibalik ang kapayapaang akala ninyo'y tuluyan nang nawala at ang inyong katawan, maniwala kayo sa akin, ay magpapasalamat sa inyo. 9 na gulay na makakatulong sa inyong pagtulog at magbabawas ng nokturya, pabalik-balik na pag-ihi sa gabi. Wun upo, bottle gourd. Ang banayad na gulay na tumutulong sa iyong makatulog ng mahimbing buong gabi. Sa lahat ng gulay na matatagpuan sa mga kusinang Pilipino, ang upo ay may taglay na tahimik na kapangyarihan na hindi napapansin ng maraming nakatatanda. Maaaring simple lang ang itsura nito sa labas, pero sa loob nito ay may mga katangian na direktang nagpapakalma sa inyong mga ugat at sumusuporta sa inyong urinary system. Para sa mga edad 60 pataas na madalas nahihirapan sa mababaw na tulog at pabalik-balik sa banyo sa gabi, ang simpleng gulay na ito ay maaaring maging isang mabuting kaibigan. Mahigit 90% ng upo ay tubig. Ngunit, iba ang epekto nito kumpara sa ibang matutubig na pagkain tulad ng pipino o sabaw. Sa halip na mabilis na punuin ang pantog, ito ay gumagana sa umaga. Tinutulungan ang katawan na ilabas ang sobrang likido sa tamang oras, hindi sa kalagitnaan ng gabi. Naglalaman din ito ng natural na electrolytes at cooling compounds na nagpapakalma sa nervous system. Kapag kalmado ang inyong mga ugat, mas maliit ang tsansa na magpadala ng maling alarma ang inyong pantog sa utak. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting abala sa gabi at mas magandang pagkakataon na maabot ang mahimbing na tulog na kailangan ng inyong katawan. Ngayon, ang tanong ay paano ninyo dapat kainin ang upo para makuha ang buong benepisyo nito? Para sa panunaw ng mga nakatatanda, pinakamainam na gawin itong simple. Maaari ninyo itong i-steam ng bahagya o lutuin bilang isang malambot na ginisang ulam na may kaunting kumin
at luyang dilaw. Iwasan ang deep frying o paggamit ng maraming rekado dahil maaari itong makasama sa tiyan at sirain ang calming effect nito. Kainin ito bago mag 7 p.m. Ang mas mainam kung sa tanghalian o maagang hapunan para may sapat na oras ang katawan na iproseso ito bago matulog. Kung mahilig kayo sa sopas, subukang i-blend ang pinakuluang upo na may kaunting luya at paminta. Mainit, nakakakalma, at perpekto para sa panunaw. Maraming senior sa Davao at Iloilo ang sumusunod ngayon sa tinatawag nilang upo timing rule. Kainin ito sa umaga at mas mahimbing ang tulog sa gabi. Tandaan, hindi gumagana ang upo na parang sleeping pill. Hindi ito instant. Pero sa loob ng 5 hanggang 7 araw, habang gumagaan ang inyong panunaw at nagre-relax ang inyong pantog, maaari kayong makapansin ng bago. Maaaring 1 beses na lang kayong magising sa gabi sa halip na 3. Maaaring mas malinaw ang inyong isip sa umaga. Hindi na gaanong malabo, hindi na mabigat, mas parang kayo ulit. Kaya kung naghahanap kayo ng kapayapaan sa gabi, ang isang simpleng gulay na ito ay maaaring maging simula. Dahil minsan, ang mas mahimbing na tulog ay hindi tungkol sa kung ano ang iniiwasan mo, kundi tungkol sa kung ano ang pinipili mong kainin ng may kamalayan at pag-iingat. 2. Dahon ng methi, fenugreek leaves, isang mapait na dahon na nagdudulot ng matamis na ginhawa sa gabi. Sa maraming kusinang Pilipino, ang dahon ng methi o fenugreek ay hindi gaanong kilala, ngunit para sa mga nakatatanda na higit sa 60, ang maliit na mapait na dahon na ito ay maaaring gumanap ng malaking papel sa pagpapabuti ng tulog at pagbabawas ng paghihi sa gabi. Ang methi ay hindi lang para sa lasa. Ito ay dahan-dahang gumagana sa loob ng katawan, lalo na kung saan ito pinakamahalaga pagkatapos ng isang tiyak na edad. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay kung paano ito nakakatulong na i-regulate ang blood sugar, na madalas ay isang nakatagong dahilan ng pagdami ng ihi sa gabi. Kapag tumataas ang sugar levels, mas nagsisikap ang iyong mga bato na naglalabas ng mas maraming ihi kahit na sinusubukan ng iyong katawan na magpahinga. Ngunit may isa pang kapangyarihan ang methi. Sinusuportahan nito ang mas mahusay na panunaw at binabawasan ang kabigatan sa tiyan pagkatapos kumain. Para sa maraming senior, ang bloating o kabag ay tahimik na pumipindot sa pantog na nagiging sanhi ng sobrang reaksyon nito at pagpapadala ng maling senyales. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling magaan ng tiyan at kalmado ng bituka, binibigyan ng methi ang pantog ng mas maraming espasyo at oras para magpahinga. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo isasama ang methi sa paraang angkop sa panunaw ng matatanda. Ang isang mainit na ginisang methi na may kaunting luya at kumin ay maaaring maging epektibo. Subukang lutuin ito ng bahagya kasama ng munggo o idagdag sa malambot na lugaw para sa inyong tanghalian. Iwasang gawin itong masyadong mamantika o maanghang dahil maaari nitong gambalain ang tiyan. At tandaan, huwag kaininin ng masyadong gabi na. Kainin ang mga pagkaing may methi sa tanghalian o hanggang 6:30 p.m. Ang timing na ito ay nagbibigay daan sa iyong katawan na ganap itong tunawin bago matulog para manatiling tahimik ang iyong mga bato sa buong gabi. Naaalala ko pa ang isang tiyuhin mula sa Pampanga, si Mang Arthur, edad 72. Ibinahagi niya kung paano siya dating nagigising ng 2 beses sa gabi sa kabila ng regular na pag-inom ng gamot sa diabetes.
Ngunit nang simulang magdagdag ng meti ang kanyang asawa sa kanyang tanghalian 3 beses sa isang linggo, may nagbago. Sa loob ng 10 araw, napansin niya na mas kaunti ang pagnanais niyang bumangon sa gabi at mas magaan din ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Sabi niya, pakiramdam ko nabawasan ng isang bagay na inirereklamo ang katawan ko. Kaya, mahal kong senyor, minsan ang sagot ay nasa inyong kusina na naghihintay lang na bigyan ninyo ng pagkakataon. Ang meti ay maaaring medyo mapait sa dila, ngunit ang kapayapaang dulot nito sa gabi ay banayad na matamis. 3. Spinach. Isang banayad na berdeng gulay na sumusuporta sa tulog at kalusugan ng prostate pagkatapos ng 60. Sa karamihan ng mga tahanang Pilipino, ang espinaka ay isang simpleng pamilyar na gulay. Ngunit para sa mga nakatatanda na higit sa 60, tahimik itong nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ating inaakala. Ang espinaka ay mayaman sa 2 sustansya na lubhang mahalaga para sa mga tumatandang katawan, magnesium at folate. Ang magnesium ay tumutulong na pakalmahin ang nervous system, pinapagaan ang tensyon sa kalamnan, at sinusuportahan ang mas malalim at walang patid na tulog. Kasabay nito, sinusuportahan ng folate ang malusog na paggana ng utak at mood, 2 bagay na madalas maapektuhan kapag napuputol ang tulog dahil sa madalas na pag-ihi. Pero hindi lang iyon. Mayroon ding tahimik na papel ang espinaka sa kalusugan ng prostate na lalong mahalaga para sa mga senyor na lalaki. Habang lumalaki ang prostate sa pagtanda, isang natural na proseso, maaari itong pumindot sa pantog at magdulot ng pagmamadali sa gabi. Ang mga antioxidant at anti-inflammatory compound sa espinaka ay maaaring makatulong na mabawasan ang presyon na ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. At para sa mga kababaihan din, tumutulong ang espinaka na i-regulate ang fluid balance at suportahan ang isang mas kalmadong pantog. Ngayon, paano at kailan dapat kainin ang espinaka kung kayo ay higit sa 60s? Ang sagot ay simple, lutuin, at huwag kainin ng masyadong gabi. Iwasan ang hilaw na espinaka sa mga salad sa gabi. Maaaring mahirap itong tunawin. Sa halip, mag-enjoy sa isang malambot na ginisang espinaka na may bawang o idagdag ito sa sabaw ng munggo o kahit sa magaan na sopas. Ang tanghalian ang pinakamagandang oras para kainin ito o sa maagang hapunan bandang 6:30 p.m. para magkaroon ng oras ang inyong katawan na i-absorb ang mga sustansya nito. Huwag itong i-overcook o ihalo sa maraming rekado. Ikwento ko sa inyo si Aling Susan, 70 taong gulang mula sa Baguio. Palagi niyang iniisip na ang mga berdeng gulay ay para lang sa mga bata at iniiwasan niya ito. Ngunit matapos makaramdam ng pagod at pagkalito tuwing umaga, iminungkahi ng kanyang anak ang sopas ng espinaka sa tanghalian 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang enerhiya at ang kanyang pagbisita sa banyo sa gabi ay nabawasan mula 3 hanggang 1 na lang. Sabi niya, hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay makakatulong sa akin na makapagpahinga muli. Kaya, kung kayo ay isang taong nagigising na pagod sa kabila ng sapat na oras ng pagtulog, maaaring oras na para bumaling sa madahong gulay na ito. Kapotro, repolyo, cabbage. Isang simpleng gulay na dahan-dahang nagpapakalma sa pantog at nagbibigay daan para sa mahimbing na tulog. Sa maraming kusinang Pilipino, ang repolyo ay itinuturing
na pang-araw-araw na gulay. Simple, abot kaya, at mabilis lutuin. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nakakaranas ng magulong tulog at paghihi sa gabi, ang madahong gulay na ito ay nag-aalok ng tahimik na suporta. Ang repolyo ay natural na mataas sa tubig at fiber, ngunit hindi tulad ng mga prutas o mabibigat na gulay, ito ay napakadaling tunawin. Ibig sabihin, nananatiling magaan ang iyong tiyan, regular ang iyong bituka, at hindi gaanong nararamdaman ng iyong pantog ang pressure mula sa ibaba. At kapag ang ibabang bahagi ng tiyan ay malaya mula sa bloating o kabag, tumitigil ang iyong pantog sa pagpapadala ng mga maling senyales sa gabi. Ang isa pang nagpap-espesyal sa repolyo ay ang banayad nitong detoxifying effect. Tumutulong itong linisin ang bituka at bawasan ang mababang antas ng pamamaga sa digestive tract, isang bagay na nagiging karaniwan pagkatapos ng 60. Kapag malinis ang bituka, mas mahusay na nakakapagpahinga ang katawan. Mas kalmado ang iyong nervous system at mas malalim ang iyong tulog. Ngayon, paano dapat kainin ang repolyo para makuha ng iyong katawan ang pinakamahusay mula rito ng walang anumang pinsala? Una, laging lutuin ito. Ang hilaw na repolyo ay maaaring magdulot ng kabag sa mga matatanda na may mas mabagal na panunaw. Isang bahagyang ginisang repolyo na may buto ng mustasa, luyang dilaw, at kaunting pampalasa ay parehong nakapagpapagaling at masarap. Iwasan ang paggamit ng masyadong maraming mantika o sili dahil ito ay mag-iirita sa lining ng tiyan at babalewalain ang mga benepisyo. Kainin ito sa tanghalian o pinakamatagal na 6:30 p.m. bilang bahagi ng isang maagang hapunan. Ipares ito sa malambot na kanin para mapanatiling magaan ang pagkain sa tiyan. Naaalala ko si Mang Ben, 75 taong gulang mula sa Cebu, na dati ay ganap na umiiwas sa repolyo. Naniniwala siyang nagdudulot ito ng kabag at discomfort. Ngunit matapos makipag-usap sa kanyang doktor, nagsimula siyang kumain ng malambot na ginisang repolyo 3 beses sa isang linggo tuwing tanghalian lamang. Sa loob ng 10 araw, napansin niyang hindi na gaanong nagugulo ang kanyang tulog at mas malinis at mas relaxed ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Sabi niya, "Dati, sinisisi ko ang pantog ko, pero ngayon alam ko na ang bituka ko pala ang may problema. Kaya, mahal kong senior, minsan ang pantog mo ay hindi sumisigaw. Ito ay ang iyong tiyan na bumubulong sa pamamagitan nito." Pipe kundol ash gourd. Ang nakakapreskong gulay na nagpapakalma sa iyong katawan at nagdudulot ng mahimbing na tulog ng walang abala. Ang kundol, kilala rin bilang winter melon sa iba, ay isa sa mga hindi napapansing gulay para sa kalusugan ng mga senior. Mukha itong simple, matubig, at walang lasa, ngunit doon mismo nakasalalay ang kapangyarihan nito. Natural na pinapalamig ng kundol ang katawan, lalo na sa mga mainit na gabi o pagkatapos ng mabibigat na pagkain. Para sa mga nakatatanda na nakakaramdam ng init sa dibdib, pagkabalisa sa mga binti, o madalas na pagkauhaw sa gabi, ang gulay na ito ay maaaring mag-alok ng tahimik na ginhawa. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng panloob na init, pinapababa nito ang metabolic stress ng katawan na nagpapahintulot sa iyong mga ugat at pantog na kumalma para sa gabi. Maraming matatanda ang hindi nakakaalam na ang sobrang init ng katawan ay maaaring tahimik na mag-irita sa pantog na ginagawa itong mas aktibo kaysa sa nararapat, lalo na sa tag-araw o pagkatapos ng maanghang na hapunan. Lumalala ang epektong ito. Ngunit dahan-dahang binabalanse ng kundol ang init na iyon, tinutulungan kang manatiling malamig mula sa loob.
Ang mataas na water content nito ay nagpapanatili rin sa iyo na hydrated sa araw para hindi ka mauhaw sa gabi. At kapag malamig ang iyong sistema, ang iyong tulog ay nagiging mas malalim, mas mahaba, at mas nakakapagpahinga. Ngayon, pag-usapan natin kung paano kakainin ang kundol sa paraang angkop sa panunaw pagkatapos ng siksi. Ang pinakamagandang oras para kumain ng kundol ay sa unang bahagi ng araw, alinman sa kalagitnaan ng umaga o sa tanghalian. Maaari mo itong lutuin ng bahagya sa isang manipis na sabaw o steam at durugin na may kaunting kumin at asin. Para sa mga mahilig sa juice, ang katas ng kundol na may ilang patak ng lemon na iniinom sa umaga nang walang laman ang tiyan ay maaari ring gumana ng maayos. Ngunit iwasan ang pag-inom nito na mamalamig mula sa ref o pagkalipas ng 5 PM dahil maaaring masyadong palamigin nito ang tiyan. At para sa mga may hika o madalas na sipon, kainin itong luto, hindi hilaw. Ikwento ko sa inyo si Tita Lita, 16 taong gulang mula sa Laguna. Madalas siyang makaramdam ng init sa gabi at nagigising ng 2 beses na nagpapagulong-gulong bago makatulog muli. Matapos magbasa ang kanyang anak tungkol sa kundol, sinimulan nilang bigyan siya ng mainit na ginisang kundol sa tanghalian 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng isang linggo, humaba at naging mas mahimbing ang kanyang tulog. Sabi pa niya, pakiramdam ko, sa wakas ay nag-o-off na ang isip ko. At sa araw, mas kalmado siya, hindi na gaanong magagalitin. At mas malinaw ang pag-iisip. 6. Kalabasa, pumpkin. Ang ginintuang gulay na natural na nagpapalakas ng sleep hormones at nagpapakalma sa tumatandang katawan. Sa mga tahanang Pilipino, ang kalabasa ay madalas na itinuturing na isang matamis, malambot na gulay. Ngunit, para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nahihirapang makatulog o madalas magising, ang kalabasa ay maaaring maging isang banayad at natural na tulong. Ang nagpap-espesyal sa kalabasa ay isang compound sa loob nito na tinatawag na tryptophan, isang natural na amino acid na sumusuporta sa produksyon ng melatonin. Ang melatonin ay ang hormone na ginagamit ng iyong katawan para makatulog at manatiling tulog nang hindi nangangailangan ng mga tableta. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na bumababa ang ating mga antas ng melatonin na ginagawang mas magaan, mas maikli, at mas madaling magambala ang tulog. Ang kalabasa ay pumapasok para suportahan ang puwang na ito, hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa pagtulog, kundi sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong katawan na maalala kung paano matulog ng malalim muli. Nagbibigay din ito ng zinc at vitamina C na nagbabawas ng pamamaga sa paligid ng pantog at nagpapakalma sa nervous system. Ginagawa nitong mas madali para sa katawan na magpahinga nang walang biglaang mga senyales mula sa pantog o pagkabalisa sa mga binti. Pinalalamig ng kalabasa ang mga ugat, binabawasan ang presyon sa pantog, at dahan-dahang nagsesenyas sa utak. Okay lang na matulog na. Ngayon, paano dapat kainin ng mga nakatatanda ang kalabasa para matanggap ang mga tahimik ngunit makapangyarihang benepisyong ito? Una, laging lutuin ito. Ang pinakuluan, steamed o ginawang malambot na ginataan ay mainam. Iwasan ang pagdaragdag ng masyadong maraming asukal dahil maaaring tumaas ang blood sugar at baligtarin ang epekto ng pagpapakalma. Ang pinakamagandang oras para kumain ng kalabasa ay sa tanghalian o maagang gabi, hindi lalampas sa 6:30 PM. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng oras upang ganap itong tunawin, ilabas ang tryptophan at simulan ang produksyon ng melatonin
ng natural habang papalapit ang gabi. Kung mahilig ka sa sopas, ang blended na kalabasa na may luya at paminta ay isa ring kaibig-ibig na magaan na pagkain sa gabi. Ikwento ko sa inyo si Mang Mario, 73 taong gulang, mula sa Tarlac. Sinubukan na niya ang lahat mula sa mga tableta para sa tulog hanggang sa mga herbal tea, ngunit nagigising pa rin siya ng 2 beses gabi-gabi. Pagkatapos ay sinimulan siyang bigyan ng kanyang anak ng sopas ng kalabasa tuwing 10:00 PM, 3 araw sa isang linggo, kasama ng mas magaan na hapunan. Pagkatapos ng 1 linggo, bumuti ang kanyang tulog. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya sa akin, "1 beses na lang akong nagigising, minsan hindi na talaga." Ngumiti siya at sinabing, "Pakiramdam ko alam na ulit ng utak ko kung kailan magpapahinga." 7. Kinchay o wansoy, coriander leaves. Isang mabangong berdeng dahon na dahan-dahang sumusuporta sa detox at nagpapakalma sa pantog bago matulog. Sa halos bawat kusinang Pilipino, ang kinchay o wansoy ay ginagamit para pampabango sa mga ulam, sausawan, at maging sa lugaw. Ngunit ang hindi alam ng maraming nakatatanda ay ang simpleng halamang gamot na ito ay nag-aalok ng higit pa sa lasa at kasariwaan. Ang dahon ng kinchay ay may banayad, ngunit epektibong diuretic property. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang iyong katawan na ilabas ang sobrang tubig ng dahan-dahan at sa tamang oras. Ang malambot na epektong ito sa detox ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga senior na bumabagal ang mga bato o nag-iipon ng tubig sa araw. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa natural na pag-aalis, nakakatulong ang kinchay na maiwasan ang pag-ipon ng ihi sa gabi na puwar na gumagambala sa iyong tulog. Ang espesyal din sa kinchay ay ang epekto nito sa nervous system. Mayroon itong cooling, calming energy na tumutulong na pakalmahin ang pagkabalisa, at panloob na init. Lahat ng ito ay tahimik na kalaban ng malalim at mahimbing na tulog. Sa tradisyonal na gamutan, madalas gamitin ang kinchay para balansehin at pakalmahin ang mga sobrang aktibong sistema na lalong mahalaga habang tumatanda ang katawan. Ngayon, paano maaaring kainin ng mga nakatatanda ang kinchay sa paraang sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog at isang mas kalmadong pantog? Ang una at pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng sariwang kinchay ng sagana sa mga ulam sa tanghalian o maagang hapunan. Idagdag ito sa iyong sabaw ng munggo o simpleng ginisang gulay, ngunit laging tadtarin ito ng sariwa at iwasang i-overcook. Kung nakakaramdam ka ng bloating o kabigatan sa gabi, makakatulong ang mainit na tubig ng buto ng kinchay. Pakuluan ang 1 kutsarita ng buto ng kinchay sa 2 tasa ng tubig. Bawasan ito sa 1 tasa, salain, at inumin ng maligamgam bago mag-6 PM. Sinusuportahan nito ang banayad na detox at tinutulungan ang mga bato na linisin ang sobrang likido bago pa man matulog. Ibahagi ko ang kwento ni Aling Remy, isang 71 taong gulang mula sa Bulacan. Dati siyang nakakaramdam ng pamamaga sa kanyang mga bukong-bukong at nagigising ng 2 beses gabi-gabi para lang maglabas ng kaunting ihi. Matapos makipag-usap sa kanyang lokal na doktor, sinimulan niyang uminom ng tubig ng buto ng kinchay sa gabi at nagdagdag ng sariwang dahon sa tanghalian araw-araw. Sa loob ng 1 linggo, nabawasan ang pamamaga sa kanyang mga paa at higit sa lahat, nagsimula siyang matulog ng bibi hanggang 6 na oras nang walang patid. Sabi niya, "Hindi ko akalain na ang maliit na berdeng dahon na ito ay makapagbibigay sa akin ng ganitong ginhawa."
Dahon ng malunggay, moringa. Ang makapangyarihang dahon na nagpapalakas ng mga ugat at nagpapakalma sa tumatandang prostate. Ang dahon ng malunggay, na kilala sa maraming tahanan ng mga Pilipino, ay ginagamit na sa mga tradisyonal na recipe sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit, higit pa sa papel nito sa tinola o ginisang munggo, ang maliliit na berdeng dahon na ito ay nagtataglay ng kahanga-hangang mga benepisyo para sa mga senior, lalo na para sa mga nahihirapan sa magulong pagtulog at discomfort sa pag-ihi. Ang malunggay ay mayaman sa magnesium, bitamina B6 at iron, lahat ng sustansya na direktang sumusuporta sa nervous system. Para sa mga nakatatanda, ang pagpapakalma sa mga ugat ay susi sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at ng kontrol sa mga senyales ng pantog sa gabi. Kapag napangalagaan ang iyong mga ugat, mas kaunting maling alarma ang ipinapadala ng iyong katawan at ang iyong pagtulog ay nagiging hindi gaanong putol-putol at mas nakapagpapanumbalik. Ngunit hindi lang iyon. Tumutulong din ang malunggay na bawasan ang banayad na pamamaga sa prostate, isang karaniwang issue para sa mga matatandang lalaki. Habang dahan-dahang lumalaki ang prostate gland sa pagtanda, nagsisimula itong pumindot sa pantog na lumilikha ng patuloy na pakiramdam ng pagkaapurahan. Ang mga anti-inflammatory properties ng malunggay ay maaaring makatulong na mabawasan ang presyon na ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon nang walang matinding side effects. Sinusuportahan din nito ang mas maayos na pag-ihi, mas kaunting pagtulo, at mas kaunting paggising sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin kung paano isasama ang dahon ng malunggay sa iyong dieta ng ligtas at epektibo pagkatapos ng isanta. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin ito ng bahagyang luto, hindi hilaw, dahil ang hibla ay maaaring masyadong matapang para sa mga maselang tiyan. Maaari kang maghanda ng malambot na ginisang malunggay na may bawang at gata o idagdag ito sa sabaw ng munggo para sa isang banayad na nakapagpapalusog na pagkain. Iwasan ang pagsasama nito sa napakaraming pampalasa o acidic na sangkap sa gabi. Ang tanghalian o maagang hapunan bago magsilim 12 p.m. ay ang perpektong oras para magkaroon ng sapat na oras ang iyong katawan upang matunaw at maabsorb ang mga sustansya. Ibahagi ko ang kwento ni Mang Ramon, isang 70 taong gulang na retiradong guro mula sa Cavite. Nagigising siya ng 3 beses sa gabi para umihi at mahina at putol-putol ang kanyang ihi. Matapos makipag-usap sa kanyang lokal na doktor, sinimulan niyang kumain ng dahon ng malunggay sa tanghalian 4 na beses sa isang linggo. Sa loob ng 3 linggo, nabawasan sa 1 na lang ang kanyang pagbisita sa gabi at bumuti ang kanyang antas ng enerhiya sa araw. Sabi niya, hindi na ako nakakaramdam ng pagmamadali o pagkabalisa sa gabi. Mas natutulog na ako tulad ng dati nung mga taon na ang nakalipas. 9. Karot, carrot. Ang makulay na ugat na nagpapakalma sa pantog at sumusuporta sa kalmadong panunaw para sa isang mahimbing na gabi. Ang karot ay isa sa mga pinakapamilyar na gulay sa bawat kusinang Pilipino. Ginagadgad sa mga salad, idinadagdag sa mga ginisa o ginagawang cake. Ngunit para sa mga senior na higit sa 60, ang matingkad na kulay kahel na ugat na ito ay nag-aalok ng higit pa sa lutong at kulay sa iyong plato. Ang mga karot ay natural na mayaman sa mga antioxidant, lalo na ang beta-carotene na nagbabawas ng mababang antas ng pamamaga, lalo na sa mga sensitibong bahagi tulad ng dingding ng pantog. Habang tayo ay tumatanda, ang pantog
ay madaling maiirita kahit sa maliliit na dami ng acid o presyon, at ito ay humahantong sa mga maling alarma sa gabi. Dahan-dahang pinapakalma ng karot ang iritasyon na ito at sinusuportahan ang isang mas malusog at mas matiyagang pantog. Naglalaman din ito ng malambot at madaling tunawin na hibla na nagpapanatiling regular ng iyong pagdumi nang hindi nagdudulot ng bloating o kabag. Bakit ito mahalaga? Dahil ang isang puno o makabag na bituka ay maaaring tahimik na puminduot sa pantog at mag-trigger ng mga pagnanais sa gabi. Kapag magaan ang iyong tiyan at malinis ang iyong bituka, mas maraming puwang at mas kaunting dahilan ang iyong pantog para magreklamo. Tinutulungan din ng karot ang nervous system na mag-relax dahil sa banayad nitong tamis at grounding nature, lalo na kapag kinakain ng mainit at luto. Ngayon, paano maaaring kainin ng mga nakatatanda ang mga karot sa paraang sumusuporta sa mahimbing na pagtulog at malusog na panunaw? Ang mga hilaw na karot ay okay sa maliliit na dami, ngunit pagkatapos ng siksinto, mas mabuting kainin ito ng bahagyang luto. Subukan ang isang simpleng ginisang karot na may buto ng mustasa at ginadgad na niyog o ihalo sa gisantes para sa kulay at balanse. Iwasan ang pagdaragdag ng masyadong maraming sili o mantika dahil maaari nitong mairita ang tiyan at dagdagan ang panloob na init. Ang pinakamagandang oras para kumain ng karot ay alinman sa tanghalian o maagang gabi bago mag 6:30 p.m. Madali itong natutunaw at hindi mabigat sa tiyan. Ibahagi ko ang kwento ni Tita Vilma, 69 taong gulang mula sa Tagaytay. Madalas siyang magkaroon ng bloating pagkatapos kumain at madalas magising ng 2 beses gabi-gabi na may pagnanais na umihi. Matapos imungkahi ng isang kapitbahay ang bahagyang steamed na karot sa hapunan, ginawa niya ang pagbabago 3 gabi sa 1 linggo. Sa loob ng 2 araw, naging mas kalmado ang kanyang tiyan at nagsimula siyang matulog ng 5 oras ng diretso nang hindi nagigising. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay makapagpapadama sa akin ng ganitong kalayaan. Paano kumain ng gulay sa tamang paraan? Isang gabay para maiwasan ang pag-ihi sa gabi." Pagkatapos magbahagi ng napakarami tungkol sa kung aling mga gulay ang makakatulong na mapabuti ang iyong tulog, pakalmahin ang iyong mga ugat, at i-relax ang iyong pantog, mayroon pa ring isang mahalagang katotohanan na dapat talakayin. Ang paraan ng pagkain mo sa mga ito ay kasing halaga ng kung ano ang iyong kinakain. Maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang kumakain ng masustansyang pagkain, ngunit nagigising pa rin sa gabi. Ang dahilan ay madalas hindi ang pagkain mismo, kundi ang oras, kombinasyon, at paraan ng pagluluto. Kaya ngayon, hayaan ninyong gabayan ko kayo sa 5 maliliit ngunit makapangyarihang mga tip sa pagkain ng gulay sa paraang sumusuporta sa inyong tumatandang katawan at sa inyong mahalagang tulog. Ang tamang oras para kumain ng gulay. Bago mag 6 p.m. ang pinakamainam. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw at nagiging mas aktibo ang ating mga bato sa oras ng pahinga. Kaya mahalagang kainin ang iyong pinakamabibigat na pagkain ng mas maaga sa araw, hindi sa gabi. Pagdating sa mga gulay, subukang ubusin ang 60 hanggang 70% ng iyong pang-araw-araw na dami bago mag 6 p.m. Ang tanghalian ang pinakamagandang oras para isama ang mga madahong gulay, upo o dahon ng malunggay sa iyong plato. Kung kailangan mong kumain ng gulay sa gabi, panatilihin itong magaan, mainit, at malambot.
Walang maraming pampalasa o hilaw na salad. 2. Iwasan ang hilaw at malamig na gulay. Pagkatapos ng takip silim, madalas nating paniwalaan na ang mga salad ay laging malusog at oo, totoo iyon, ngunit hindi sa maling oras. Pagkatapos ng 60, ang iyong pantog ay nagiging mas sensitibo sa mga malamig at matutubig na pagkain. Ang hilaw na pipino, kamatis, labanos, at letsugas pagkatapos ng 6 hanggang 7 p.m. ay maaaring magdulot ng bloating, paglamig ng pantog, at hindi kinakailangang pag-ihi sa gabi. Pinakamainam na kainin ang mga gulay na ito sa tanghalian kung kailan pinakamalakas ang iyong panunaw. 3. Saan dapat ipares ang mga gulay? Mga banayad na kasama para sa mas mahusay na panunaw. Maraming nakatatanda ang hindi namamalayan na inihahalo ang kanilang mga gulay sa mabibigat, maanghang o pritong pagkain tulad ng pritong isda, adobo o mamantikang ginisa. Ngunit pagkatapos ng 60, mas gusto ng iyong katawan ang pagiging simple. Ang mga gulay ay pinakamahusay na natutunaw kapag ipinares sa magaan na sabaw ng munggo, malambot na kanin o simpleng tinola. Iwasan ang pagsasama ng mga gulay sa sobrang alat, bagoong o pritong pagkain sa hapunan dahil nagpapataas ito ng uhaw at presyon sa mga bato. 4. Pinakamahusay na paraan ng pagluluto. Mas kaunting mantika, mas kaunting rekado, mas maraming kapayapaan. Mahalaga ang estilo ng pagluluto. Kung ikaw ay higit sa 62, magpaalam sa mamantikang mga ulam at komplikadong ginisa na may 10 sangkap. Sa halip, subukan ang mga steamed, bahagyang ginisang o pinakuluang gulay na may kaunting mantika at malambot na pampalasa tulad ng luya, luyang dilaw o paminta. Ang mga sopas ay isang magandang opsyon. Madaling gawin, madaling tunawin, at lubos na kasiyasiya. 5. Isang banayad na meal plan para sa buong araw. Umaga, magsimula sa maligamgam na tubig at magaan na almusal. Tanghalian, pangunahing pagkain. Ito ang iyong oras para sa pinakamaraming gulay. Isama ang upo, espinaka, repolyo, malunggay, o kalabasa kasama ng sabaw ng munggo. Gabi, bago mag-7 p.m. Pumili ng magaan, malambot at mainit na pagkain. Isang maliit na mangkok ng lugaw na may sabaw, ginisang upo o sopas na gawa sa kondol, espinaka o kalabasa. Walang atsara, walang papad, at tiyak na walang salad o maanghang na sausawan. Pagkatapos ng hapunan, maupo ng tahimik sa loob ng 10 minuto. Huminga ng malumanay. Babala. 3 karaniwang gulay na maaaring makagambala sa iyong tulog kung kinain sa maling oras. Sa karamihan ng mga tahanang Pilipino, ang mga gulay ay simbolo ng kalusugan. Ngunit para sa mga senyor na higit sa lalo na sa mga nahihirapan sa pag-ihi sa gabi, ang oras ay kasing halaga ng nilalaman. May ilang mga gulay na tila walang kaso sa araw, ngunit maaaring maging tahimik na problema sa gabi. Hilaw na kamatis, maasim sa kalikasan, nakaka-stimulate sa gabi. Kapag kinain ng hilaw at gabi na, ang mga kamatis ay maaaring maging acidic na trigger para sa pantog. Naglalaman ito ng citric acid at oxalates na nagpapataas ng acidity ng ihi at maaaring makairita sa lining ng pantog. Ang iritasyon na ito ay lumilikha ng isang maling pagnanais na umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Ang simpleng tuntunin, kainin ang hilaw na kamatis bago mag-5 p.m. lamang. Kung gusto mo ng kamatis sa gabi, siguraduhing luto itong mabuti. 2. Pipino. Puno ng tubig, tahimik na tagapuno ng pantog sa gabi. Ang pipino ay ipinagdiriwang dahil sa mga cooling properties nito. Ngunit
Para sa mga nakatatanda, ang pipino sa salad sa gabi ay maaaring tahimik na magdagdag ng malaking dami ng tubig sa sistema. Ang pipino ay higit sa 95% na tubig at kapag kinain pagkatapos ng 6 p.m., pinapataas nito ang nilalaman ng likido sa iyong katawan bago pa man matulog. Nagbibigay ito sa iyong mga bato ng mas maraming dapat i-filter sa gabi na nagpapataas ng presyon sa pantog. Kaya kung mahilig ka sa pipino, i-enjoy ito sa iyong tanghalian, ngunit iwasan ito pagkatapos ng takipsilim. 3. Hilaw na sibuyas. Sobrang nakaka-stimulate para sa bituka, nagbibigay presyon sa pantog. Ang hilaw na sibuyas ay napaka-stimulating para sa digestive system. Maaari itong mag-trigger ng sobrang acid, lumikha ng gas, at humantong sa bloating, lalo na sa mga nakatatanda na may mas mabagal na paggalaw ng bituka. Ang bloating na ito ay pumipindot sa pantog na humahantong sa discomfort at hindi kinakailangang paghihi sa gabi. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang ihinto ang pagkain ng sibuyas. Baguhin lang ang anyo. Ang lutong sibuyas sa sabaw, ginisa, o lugaw ay banayad at ligtas para sa mga pagkain sa gabi. Mga karaniwang pagkakamali na tahimik na nagtitrigger ng paghihi sa gabi. Kahit na kumakain ka ng tamang gulay, maraming nakatatanda ang nagsasabi sa akin, "Dok, kumakain naman ako ng masustansya. Bakit gising pa rin ako ng 2 o 3 beses sa gabi?" At dahan-dahan ko silang tinatanong, sabihin ninyo sa akin ang inyong mga gawi sa gabi. Dahil ang katotohanan ay kahit na may pinakamahusay na dieta, ang ilang tahimik na gawi ay maaaring tahimik na balewalain ang lahat ng iyong mabuting pagsisikap. 1. Pag-inom ng tubig. Pagkatapos ng 7 p.m. Mahalaga ang hydration, ngunit ang timing ang nag-iiba ng lahat. Pagkatapos ng 6 hindi na bumabagal ang iyong mga bato sa gabi ng kasing episyente ng dati. Kaya kung uminom ka ng 1 o 2 baso ng tubig pagkatapos ng 7 p.m., mananatili itong aktibo sa iyong sistema habang sinusubukan mong matulog. 2. Pagpunta sa banyo, baka sakali. Bago matulog, maaaring ikagulat ninyo ito. Maraming nakatatanda ang pumupunta sa banyo bago matulog, kahit walang tunay na pagnanais para lang makasiguro. Ngunit sa paglipas ng panahon, tinuturuan nito ang pantog na makaramdam ng puno kahit na 1/3 o kalahati pa lang ang laman nito. Sa halip, pakinggan ang iyong katawan ng may tiwala. Kung hindi mo nararamdaman ang pagnanais, huwag pumunta. 3. Pagkain ng matutubig na prutas. Pagkatapos ng hapunan. Ang mga prutas tulad ng pakwan, orange, at ubas ay maaaring magaan sa pakiramdam, ngunit napakataas din ng nilalaman ng tubig. Kung kinain pagkatapos ng 7 p.m., tahimik silang nagdaragdag sa karga ng pantog. Kung mahilig ka sa prutas, kainin ito sa araw. Ang tanghalian ang pinakamainam o pinakamatagal na pambiinaas p.m. 4. Mga herbal tea sa 9 litra o den tamariban p.m. Habang maaaring pakalmahin nila ang isip, karamihan sa mga ito ay may banayad na diuretic effects. Ibig sabihin, pinapataas nila ang produksyon ng ihi ng tahimik. Mas magandang alternatibo, uminom ng herbal tea bago mag 6 p.m. o palitan ang iyong inumin bago matulog ng mainit na gatas na may luyang dilaw. Mahal kong senior, kung nanatili kayo sa akin hanggang ngayon, ibig sabihin, tunay ninyong pinapahalagahan ang inyong tulog, ang inyong kalusugan, at ang inyong kapayapaan. At gusto kong tandaan ninyo, ito hindi bilang payo ng doktor, kundi bilang isang tahimik na mensahe mula sa isang tao patungo sa isa pa.
Ang inyong katawan ay hindi humihina. Hinihiling lang nito na maging mas banayad, mas mabagal, at mas matalino kayo dito. Hindi nito kailangan ng matapang na tableta o mahigpit na dieta. Kailangan nito ng maliliit na pagbabago na ibinibigay ng may pagmamahal at pasensya. Kahit isang banayad na pagbabago tulad ng pagkain ng gulay bago mag-6 para sa PM ay maaaring ibalik ang mahimbing na pahinga na akala ninyo'y nawala na. Nakita ko na ito sa napakaraming senior sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nagbago ang kanilang buhay hindi dahil sa mamahaling pagsusuri, kundi dahil sa tiwala at simpleng pag-aalaga. Hindi pa huli ang lahat para matulog ng mahimbing, para gumaan ang pakiramdam sa umaga, para masabing bumubuti ako. At kung pakiramdam ninyo ay handa na kayong subukan, inaanyayahan ko kayo ngayon. Pumili ng isang gulay mula sa listahang ito. Kainin ito sa tamang oras, sa tamang paraan, at hayaan ang inyong katawan na tumugon ng dahan-dahan, isang gabi sa isang pagkakataon. Kung handa kayong magsimula kahit sa isang maliit na hakbang, pakitype lang ang Pag-asa sa comments sa ibaba. Hindi para sa akin, kundi para sa inyong sarili at para sa iba pang maaaring nagbabasa ng tahimik. At kung naantig kayo ng mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na tahimik na regalo para sa inyong kalusugan. Maaari ninyo rin itong ibahagi sa isang kaibigan o mahal sa buhay na nakatatanda, isang taong nagigising gabi-gabi na pagod at hindi sigurado kung bakit. Sama-sama, maaari tayong lumikha ng isang alon ng kaginhawahan, isang buhay, isang katawan, isang payapang gabi sa isang pagkakataon.